Presidente Camil. Ano ba ang panawagan ng mga tumbong nagdyan ngayon sa Korte Suprema? Inalampag na ng iba't ibang grupo ang harapan ng Korte Suprema ngayong araw para ipanawagan sa mga maestrado na baliktarin ang kanilang desisyon at ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Giit nila, kung walang impeachment trial, mawawalan na ng pagkakataon para mapanabot ang mga tiwaling leader ng bansa. Matatandaan na idineklara ng KC na unconstitutional ang impeachment complaint na inihain ng Kamara laban kay VP Sara Duterte dahil sa paglabag sa Wonder Bag Rule. Para kay Kiko Aquino, convener ng Tinig Pilipinas, hindi dapat nangingialam ang Korte Suprema dahil ang mismong mga maestrado ay impeachable officials. Kaya sila raw ang makikinabang sa nilabas nilang desisyon dahil pinahirap at pinabagal nito ang impeachment process. Naghain din ng letter petition sa ESI ang ilang progresibong grupo tulad ng Taong Bayan, Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance, Bagong Alyansang Makabayan at iba pang grupo mula sa iba't ibang sektor. Higit 100 daw ang pumirma sa Concerned Citizens Letter na inihain nila sa Supreme Court. Nakapaloob sa kanilang liham ang mariing pagputol na ipatigil ang impeachment trial laban kay VP Sara. Iniling din nila na magpatawag ng sesyon ng SC para isagawa ang public oral arguments ukol sa issue. Narito ang kanilang pahayag. Eventually, payagan ng Korte Suprema, pabayaan nila na kampanan ng Senado ang kukunin ito na simulan na, ituloy na ang impeachment trial. Anong nakalagay sa konstitusyon? Forthwith o agad. Dapat talaga magkaroon ng pananagutan. Hindi pwedeng mawala yung proseso ng impeachment. Otherwise, paulit po ang nangyayari yung panahon ng diktadura na yung mga matataas na opisyal, wala talagang salbabida yung taong bayan kung sila yung mga abuso. Ako naman, nagsaling puwersa ang isang bayan coalition na binubuo ng mga dating maestrado ng Korte Suprema, ilang eksperto sa batas at ilang democratic groups para maghain ng consolidated motion for consideration at motion for intervention. Sa kanilang motion, iniinit nila na mahalaga na mapagbigyan sila na mag-intervene o maging bahagi sila sa paglilitis sa impeachment case ni Sara kahit hindi sila yung pinaka-respondent. Iginiit din nila na dapat magkaroon ng public oral arguments para mailatag ng mga partido yung mga bawat argumento at lalong mapag-aralan ng mga maestrado kung ano nga ba yung tamang interpretasyon at pagpapatupad ng impeachment proceedings alinsunod sa 1987 Constitution. Ruth? Yan pong express report ni Camille Samondelay mula sa Maynila. Kinontra ng constitutional litigator na si Attorney Ernesto Francisco Jr. Gagamitin ko kasi. Martin Romualdez Busy ako, busy ka rin. Si Vice President Sara Duterte. Si Francisco po ang petitioner sa likod ng Francisco versus House of Representatives case sa Korte Suprema noong 2003 tungkol sa impeachment proceedings. Sa isang panayam sa One News, sang-ayon daw si Francisco sa desisyon ng Korte Suprema na ideklarang labag sa saligang batas ang kaso laban kay Duterte. Hindi umano sinunod ng Kamara ang proseso ng impeachment dahil hindi agad inaktuhan ang unang 3 reklamo sa loob ng itinakdang panahon. Ayon kay Francisco, may 19 na araw ang Kamara para umaksyon mula nang ihain ang unang impeachment complaint noong December 2, 2024. Bawal din daw ang sinabi ni Speaker Romualdez na in-archive ang unang 3 complaints dahil wala ito sa rules on impeachment proceedings. When it was filed, then the House should have acted right away immediately by including it in the order of business. That was not done when they did not act on the first 3 impeachment complaints. At inuna nila yung 4 impeachment complaints. In effect, they dismissed the first 3 impeachment complaints. Bukod dito, sang-ayon din si Francisco na nalabag umano ang karapatan sa due process ni VP Sara. Base sa naging desisyon ng SC, hindi nabigyan ng tsansa si Duterte na madepensahan ng sarili mula sa kinaharap na articles of impeachment bago ito ipinasa sa Senado. Bagay na ayon kay Speaker Romualdez sa kanyang pahayag kahapon na hindi naman daw obligadong gawin base sa nakasaad sa batas kaugnay ng impeachment process.
that the impeachment proceedings is not subject to the Bill of Rights. Every step of the impeachment proceedings should be subject to the Bill of Rights. And this is not just the right of the respondent to be heard. Sa ibang balita, 5 magkakasunod na pagsabog ang narinig sa ilang bahagi ng Palawan kahapon matapos magpakawala ng rocket ang China. Sa Puerto Princesa City, kita ang ilang kometang ilaw na bumubulusok mula sa langit. Mabilis ang pagbagsak nito na nag-iwan pa ng malinaw na trail ng usok. Sa bayan ng Rojas, kitang-kita rin ang pahabang bakas ng usok mula sa rocket. Ayon sa Philippine Coast Guard, ilang pagsabog at tagundong ang naramdaman sa ilang bahagi ng Palawan, partikular sa silangang bahagi ng probinsya. Kinumpirma na ng PCGS, Philippine Space Agency, na dahil wait sa lang. Long March 12 rocket ng China kahapon. Nakita hanggang sa Cebu at Cotabato ang bakas ng rocket na nag-isulong UFO sa gitna ng gabi. Paalala po ng PhilSca, iulat sa mga lokal na pamahalaan kung may makikitang debris ng rocket. Huwag itong lalapitan, naroon posibleng expose sa toxic substances sa mga yan, tulad ng rocket fuel. Natagpo ang palutang-lutang malapit sa baybayin ng Tacloban ng isang babae ilang araw nang nawawala. Patuloy naman ang paghanap sa mga salagsik sa pagbubuhat ng Caliber! Narito ang express report ni Gary De Leon. Sa CCTV ang pagtulog ng isang babae sa Barangay Valencia sa Ormoc City sa 19 July 21. Hindi gaano kanina pero sinakay siya sa itim na kotse at sa kadahil-dahil kumandang palayo. Tugulog sa mga pulis at kapalitan dinukot para i-report ang kanyang pagkawala. At nagpagpagpagpag ng mga pulis sa iba't ibang lugar para pamahal ang biktima. Pero kahapon, ilang araw matapos din siyang nakita na nagkuhan ng isang bangkay ng babae na payutang-lutang sa may bayang sakop ng Barangay Tingin sa Tacloban City. Tumugo na ang katawan nito na sinyalis na ilang araw na itong patay. Wala na itong damit. Nakatali ang leeg, kamay at paa. Ang babae tinakbo ng pera sa napinalunan ng lakme. At ang pinagbili alam sa pamilya ng mawawalang babae ang nakita ng bangkay. At ibigyan nilang nakumpirma ang pagkakakilanlan nito dahil sa mga takbo sa katawan. Pinala ang babae si Agnes Beauty na isa rin daw Beauty Queen. Kami nagpag-nalan din po sa mga city or municipalities na may mga missing person para i-identify yung description ng biktima. Nung sinek po namin yung mga binigay na tattoo, yung mga pagkakakilanlan, na-confirm po. Ayon sa kaalat ng biktima, wala naman daw silang natutulog ang kaaway ng babae. Ina-autopsy na ang bangkay kahapon, arong patuloy na inaadap ang motibo sa krimen. Pinaghahanap na rin ang mga salarin. Tinitingnan din kung sa Tacloban itinapo ng bangkay o kung kinanap lang ito mula sa ibang lugar. Hinihikayat naman ang mga pulis sa sinumang may impormasyon na may pag-ugnayan sa kanila sa lalong madaling panahon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sugatan ng isang babae sa Lalo, Cagayan matapos mahulog mula sa sinasakyang Ferris wheel. Ayon sa pulis, sinakay pa lamang umano ang mga riders sa Ferris wheel nang mangyari ang insidente. Isa rawang 18 anyos na biktima sa mga unang sumakay. Ang makarating sa taas, dumungaw raw siya sa ibaba at direksyong nahilo. Diyan at tuluyang nakulog ang babae nang nasa 10 talampakang taas. Sa lakas ng impact, nakumatol ang biktima na ngayon nasa ospital. Ayon sa lokal na pamahalaan, napalak naman daw ang safety bar ng sinakyang Ferris wheel. Pero pinahiso mo na ang operasyon nito habang bumukulong ang investigasyon sa insidente. Naglabas ng abiso sa publiko ang Philippine General Hospital na magtungo muna sa ibang pagkakutan. Ito po ay matapos lumagpas na sa kapasidad ang bilang ng mga pasyente nasa emergency room ng PGH. Ayon sa tagapagsalita ng PGH, nasa 75 na pasyente lang ang kapasidad ng kanilang ER, subalit umabot na ito sa mahigit 300 na pasyente na na-admit sa pasilidad. Bunsod raw ito ng biglaang pagdami ng mga pasyente dulot ng masamang panahon, pagbaha at mga sakit tulad ng leptospirosis, pulmonya at sepsis. Kaugnay nito, hinihikayat ng PGH ang publiko na magtungo muna sa ibang ospital kung maaari para mabigyan ng agarang serbisyong medikal na kinakailangan. Susunod, MMDA, pinapasumiti na ang mga LGU ng Metro Manila ng listahan
kalsadang isasama sa parking ban. Yan ang mapapalitak sa pagbabalik ng Frontline Express. From the world's #1 multivitamin, Central Kids Gummies. Multivitamin gummies, so yummy! Full of nutrients for growing kids. Central Kids Gummies! Ibang paalam, ang Central Kids ay gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang buwis. Dati, puno ito. Walang lucky. Mommy to the rescue! Pwede ba mawala ang favorite mo? So sarap, so pasong, so sulit. Mahal ang magmahal. Lucky Liman. Baby, ganda ng hair. Mag-rock hairstyle tayo for the show. Ano pa ba hair ko? Let's grow it. Sums Up Strong and Long with aloe vera, biotin, and castor oil. For hair that's 3 times stronger and bigger looking as it grows long. How amazing! Sums Up! Ma, burger tayo sa labas. Yung masarap! Burger sa labas, pwede na sa loob. Pagbilang ng tatlo, magpo-burger na tayo. Isa, dalawa, tatlo. CDO ng burger. 100% pure beef. Beefy sarap. CDO crispy burger. Burger made crispy. Crispy sarap. Pagbilang ng tatlo, magpo-burger na tayo. CDO ulam and crispy burger. Resto-style burger at home. CDO. Tired of underarm dark marks? There's a serum for that. Oh, it's a done deal? New Dove Deodorant Serum with 3% niacinamide and 10 times collagen. Bye-bye, dark marks. For even-toned and radiant underarms. Dove. Yes, sir. Everyday bumubuhag? Hindi ka kasi conditioner. Cream Silk Vitamin Boost Conditioners has 10 times more vitamins for up to 10 times straighter hair that gets more beautiful every day. Cream Silk, now 30% more. It's a match! Just like Kingsel. Get up to 100% deposit bonus plus 1% daily first deposit rebate. Play for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems. Ang manginasal chicken inasal, di lang malaki. Ang laki-laki! Kita at paa, pinagsama, di lang masarap. Ang sarap-sarap! Sulit! Kaya sol! Masol! Sa manginasal, chicken inasal. Superboy is here! Don't worry, may superhero ang washing machine natin. Breeze, more cleaning power. Mas tanggalan mo siya, may fresh fragrance pa. Breeze. Go anak. Drinks milk kids love! Yogurt drink milk! Fruit juice! Isa lang yan! My favorite natural! Kumpletong sarap at sustansya! Natural yogurt drink with the camel juice! For years, I was the sweet girl inside the frame. I'm not that girl anymore. Now I'm reshaping who I am. And for every transformation, I need hair that pushes me forward. New Cream Silk Repair Booster Treatments. With breakthrough amino-keratin, penetrates deep to boost continuous repair, unlocking up to 48-hour softness and smoothness. This is hair that evolves, no matter who I choose to become. New Cream Silk Repair Booster Treatments. At first I was afraid, matabang lahat. Kept thinking, cooking's not for me, and just give up. But after spending so many nights, nakuha ko ang ngiti sara dahil sa they'll be wanting for more. And now that, tutubuyan. Ayaw mo hinahanap sa gatherings, bawal wala. May more ang luto mo, they love me more. Basta more luto yan. Straightening, color, curly. Is damage building up in your hair? Just pause and reverse the signs of damage. Dove Ceramide Intense Repair with Bioprotein Care that penetrates hair strands. Reverses the signs of damage for up to 10 times stronger and smooth hair. Just pause, reverse, and hit play. Dove Ceramide Intense Repair. Turn around. CDO Carne Norte. Ang dami pwedeng lutuin. Sarap sa itin. CDO Carne Norte. Bili na. CDO. Does damage build up in your hair? Say no more. Dove Hyaceramide Treatment Mask with Hyaluron Ceramide penetrates hair strands to reverse 10 signs of damage buildup. Stronger, smoother hair. I love it.
Dove Intense Repair. Kasado na ang bilateral meeting ni Pangulong Bongbong Marcos kasama ang mga lider ng India. Sa pagdating niya sa official presidential residence sa New Delhi, sinalubong siya ni President Draupadi Murmu at Prime Minister Narendra Modi. Sinalubong din siya ng 21-gun salute. Kasama rin sa kanyang aktibidad ang pagbisita sa Raj Ghat Memorial bilang pagpugay kay Mahatma Gandhi na lumaban para sa kalayaan ng India mula sa Britanya. Matapos ito, isasagawa ang bilateral meeting at palitan ng bilateral agreements sa pagitan ng PBBM at Prime Minister Modi. Bago po niya binisita ni Pangulong Marcos ang Filipino community sa India. This relationship is going to receive a major boost, major upgrade, as the Prime Minister and I inaugurate a strategic partnership between the Philippines and India. May binigay ng deadline ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga lokal na pamahalaan sa rehiyon para ilista ang mga kalsadang papapasama sa total at partial ban sa street parking. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, kailan